Good morning mga kamista. Good morning at good evening, good afternoon saan man kayo naroroon. At meron na naman po tayong konting pag-uusapan o pagkikwentuhan. Ano na ba nangyari? Mukhang nabahag na po ang buntot ng ating mga magagaling na DDS Senator. Yung mga tagapagtanggol ng VP President, Vice President na si Inday Sara. Mukhang nabahag na po ang mga buntot Kasi bigla-bigla nagpahayag itong si Tolentino at saka itong si Chis Escudero na matutuloy na po ang impeachment proceedings o impeachment trial nitong si VP Sara sa June 11. Ano ba nangyari? Ang tatapang nitong mga senador na ito na kesyo yung isa magpapile pa ng resolution, de facto resolution na ang dating parang pang-impacto lang. Nabahag na rin ang buntot nung gustong gumawa ng de facto resolution na yan. Hindi natin kasi maintindihan talaga itong mga taon to Akala nila hindi magagalit ang taong bayan. Naturingan pa naman kayo kasing mga senador. Bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Kayo talaga hindi kayo para sa bayan Mga DDS senatong lang talaga kayo. Para kayo sa iilang tao lang na pinagsisilbihan ninyo. Hindi maganda talaga nangyayari mga kamista. So, eto na nga po. Basahin natin. Ito yung pahayag At hindi ko ito invento. Galing ito sa GMA News. Basahin natin. Senator si Sherwin Gatchalian po at saka si Francis Tolentino ay nagpahayag na po ng kanilang ng kanilang hindi opinion ito kasi hindi naman po pwedeng opinion lang nila, kailangan talaga nila itong gawain. Nagpahayag na po sila na itong June 11 nga po ay matutuloy na ang impeachment trial. Ito po, basahin natin ng konti Senator Sherwin Gatchalian and Francis Tolentino on Sunday assured the public that the impeachment trial of Vice President Sara Duterte will proceed on June 11. So ina-assure na tayo, sinisiguro na nila na matutuloy na po ang impeachment trial sa June 11. Dapat lang naman, matagal na itong nakapile sa totoo lang. Dinilay-delay na nga nila ito Itong si Senate President Quezon, si Senate Quezon tawag ko dyan kasi cheese. Hindi naman cheesy. Ito nakalagay, wala namang choice ang Senado. Hindi ito desisyon ng mga senador. Ito ay constitutional responsibility ng mga senador. Ayon po ito kay Gatchalian. At sinabi po niya ito sa Super Radio DZBB. So, alam niyo po mga kamista, hindi po talaga ito choice. Kasi mandate po ito, mandato. Ito ang kanilang trabaho talaga. Hindi ito discretionary. Hindi discretionary ito ng mga senador kung itutuloy ba nilang trial o hindi. Ito kasing mga senatong na to Itong si Amy Marcos. Parang kapatid yata ito ni Amy Manggus. Isa pa to, nawala na rin, parang tumigil na yung kadaldalan nanahimik si Jinggoy Plander, si Senator Plander, nawala na rin, nananahimik si Senator Bato de facto, magpapile ng de facto resolution. Itong si Robin Hood Padilla, baka ang tatahimik nitong mga DDS senator na to ngayon Kasi sila kinakabahan din yung mga yan kasi alam nila galit na ang taong bayan. Babarin mo, mga prestihiyosong eskwelahan, mga law school, sila mismo ang mga faculty teachers ng law, sumusulat sila sa Senate at binabatikos na sila at kinakalampag na sila na dapat nilang ituloy ang impeachment trial ni Inday Sara. Kasi nga po,
kung hindi nila ito itutuloy at babrasuhin lamang nila sa baloktot na pamamaraan nila, at ayaw nilang itawid from 19th Congress to 20th Congress, na katulad nga po ng ginagawa ni Tolentino nung una at sinasabi niya na hindi na raw po matutuloy dahil daw po sa technicality na hindi pwedeng itawid ng 20th Congress. Sinupalpal siya. Ito si Tolentino, lawyer din yan. Magaling yung lawyer na yan na si Tolentino. Pero pagdating yata sa, ewan natin kung ano ang niregalo sa kanya, bakit nagbabago ang kanyang pananaw sa batas? Abogado yan, ha? At saka itong si Chis Escudero, isa pa to. February 5 pa naisampa yung complaint galing Congress. Wala naman siyang dapat gawain kundi sabihin na didinggin nila yung kaso, yung impeachment trial ni Inday Sara, itong ating Vice President. Wala, pinadidelay-delay. Matindi talaga tong itong si Speaker, sa Senate President natin Kung ano-anong delaying tactics ang ginagawa. Abogado rin yan. Graduate din yan ng law. Pero alam nyo na. Alam na natin. Simple lang ang sagot dun. Alam nyo yan dahil matatalino kayo. So, alam nyo po, itong mga ginagawa ng mga senator na natin ngayon, na kumakampi at pilit na parang talagang tahasang gusto nilang huwag nang matuloy ang impeachment. Alam niyo po, itong mga to, pwede ho itong makasuhan pwede silang matanggalan ng lisensya bilang mga abogado. Basta mag-file lamang ng kaso itong sambayan ng Pilipino o may magsimula lamang talaga na magsampa ng kaso sa mga ito dahil po sa paglabag nila at pagsuway nila sa kanilang katungkulan. Hindi po tama yung meron pong terminology na ginagamit diyan para makasuhan sila sa pagsaway nila sa batas. Pero yung mga abogado sila pa mismo ang namumuno para huwag matuloy ang impeachment trial ni BP Sara. Ito talagang mga taong to. Anuhin ko na tong si Jinggoy. Hindi naman lawyer yan Nagmaasa lang din niya sa mga nakapalibot na lawyer sa kanya. Si Robin Hood Padilla, lalo na yan. Umaasa lang din niya doon sa mga nakapaikot sa kanyang lawyer na binabayaran niya. Hindi niya alam, nilalaglag din siya. Itong si Tolentino, lawyer yan. Ayan. Si Chis Escudero, lawyer din yan. Yan si Bato. Hindi naman lawyer yan. Hindi naman, kahit dating chief PNP yan, hindi naman nag-aral. Hindi naman dumaan yata sa sa law school Parang meron lang basic na subject nung siya nag-aaral pero hindi niya-apply. Talagang yung tuktok yung laman niyang tuktok niya si Tobats pagmamahal lang sa Duterte. Hindi para sa bayan Wala sa kanyang puso at damdamin at isipan na siya ay senador. Na dapat siya maglingkod sa mamamayan. Si Amy Marcos, hindi rin naman lawyer yan. So, umaasa din sa lawyer. Kaya, yung mga senador na tutol sa impeachment at pilit na humaharang na matuloy ang impeachment trial ni BP Sara, sila pong lahat pwede po iyang kasuhan at matanggalan ng mga lisensya. Sana meron lang talagang grupo na talaga yung may mga matitinding kaalaman sa batas ang magsampa ng complaint. Sundutin din ng mga mamamayan, yung mga siyempre Juan de la Cruz versus yung mga senatong na to. Nakakapikon tong mga to. Sabi ko na sa inyo, huwag niyo iboboto yung mga Duterte senator na yan Hindi maglilingkod yan sa bayan. At paglilingkuran lang yan si BP Sara at saka yung mga Duterte. Pero anyway, mga kamista, meron din po kasing nagsabi, ito isa siyang dating Chief Justice, babasahin ko po sa inyo. At ito po, siya po mismo ay isa sa author. Isa siya sa author noong sinasabi pong forthwith.
Ang ibig pong sabihin ng forthwith, kasi nakikita natin yan, naririnig natin yan, na mandato ng Senate na dapat nilang gawain dito sa impeachment na to. Yung forthwith po, ang ibig sabihin po nun ay agad-agad. Ito po ang sinabi niya, ito pong si Adolfo Ascuna. Isa po siyang retired Supreme Court Associate Justice. At isa po siya sa author ng Article 11. Ito po babasahin ko. Sabi po ito ni Adolfo Ascuna, yung pong retired Supreme Court Associate. It was I who drafted Article 11 of the Constitution, including the word forthwith. Ito yung abogado mismo, lawyer from Supreme Court, Associate Justice. Isa siya sa author at nag-draft nitong salitang forthwith. Ano po ba ibig sabihin ng forthwith na lagi nating naririnig sa mga lawyer, sa mga senator? Forthwith, referring to the need for the Senate to proceed to trial. And it is precisely meant to mean immediately po, and without unreasonable delay, or in the national language official version sa Tagalog po agad-agad. Pag ginamit po ng mga lawyer at ng batas at nakasulat sa batas na forthwith, ang Senate po ay inuutusan na mag-imbestiga o makinig, hindi po mag-imbestiga dahil hindi po na trabaho yung mag-imbestiga kagad. Ang trabaho nila ngayon ay dinggin yung kaso at ito po ay dapat agad-agad. Wala po silang dahilan para ito ay hindi ituloy. So, ito po kasi nga si Chis Escudero, kasi February 5 pa ito na naisampa ng Congress sa kanilang opisina para dinggin yung kaso ng impeachment trial nitong si BP Sara. Pero ano po ba ngayon? February 5 So February, March, April, May, June. So apat na buwan ng delay ang kanilang tawag dito, yung supposed to be na dapat nilang gawing pagdinig sa kasong ito. So ibig sabihin po, mukhang mali ng pagkakaintindi. Mali ng pag-intindi itong si Chis Escudero. Yung forthwith po sa kanya, siguro baka akala niya 4th month. Sa 4th month pa lang siya magdidesisyon. Talaga rin naman ang gagaling. So, mga kamista, ito lang ang masasabi natin dyan. Tayong mga Pilipino, siyempre, titignan natin mabuti yung mga senador na yan. Hindi ko sinabi na nilang didinggin nila itong kaso. Hindi nagagawa ng hocus-pocus yung mga senador na yan na makakampi kay BP Sara. Kasi pag natuloy na po ang hearing, yung mga yan gagawa pa rin ng lusot. Po pwede nilang sabihin na hindi po guilty si BP Sara. Tapos ang laban. So, siyempre, nasa taong bayan na yan. Nasa taong bayan at nasa mga magagaling na abogado ng prosecution kung ano ang dapat gawain. Pag nag-asal barumbado itong mga senador na ito na sumusuporta kay BP Sara. Dahil hindi po sila maglilingkod sa Pilipino. Tandaan nyo, maglilingkod sila kay Duterte, kay BP Sara. Kaya po gagawa pa rin sila ng mga kabugtutan, mga kalokohan. Yan ang tandaan nyo mga kamista. Ang mga taong yan ay hindi mamumunga na ang talampuno po niyan ay maasim at hindi po yan mamumunga ng matamis. So ano na ngayon? Kaya po natin itong ginagawa kasi mukhang napilitan na sila. Hindi naman sila napilitan Naduwag na rin sila. Umurong ang kanilang mga kalembang sa pagitan ng kanilang mga hita dahil alam nila galit na ang mga tao. Lumiit yung kalembang. Naging kasing laki na lamang ng kalembang ng butiki. Ganyan.
Nung una, ang lalaki ng kalembang ng mga to eh. Kung makabanat na hindi na nila itutuloy, kung ano nung pinagsasabi nila, lalo na sila Tolentino, si Bato, si Chis Escudero, yung pandidilin nila, lalaki ng kalembang nila sa pagitan ng hita. Kala mo, hindi tatablan o hindi, walang kinatatakutan. Nagsalita ang taong bayan. Nagsalita na rin ng mga talagang mga profesor. Yung mga dati nilang teacher, itong mga lawyer na to sa Senate na senador ngayon, nakampi dito kay BP Sara. Yung mga sumulat sa kanila ng mga faculty din, sa mga prestihiyosong eskwelahan ng law school, ay mga dati nilang teacher. At sinasabi sa kanila na mali yung ginagawa nila at hindi na sang-ayon sa saligang batas. At maling-mali ang kanilang interpretasyon. Kaya po yung mga kalembang nitong mga senatong na ito, biglang lumiit. Umurong po. Umurong ang kanilang mga kalembang sa kapagitan ng kanilang mga hita. Ibang klase talaga. Oo. Kung hindi pa sila kalampagin ng mga bigating teacher at mga lawyer, talagang sila ang magpapaimbabaw. Pipilitin nilang baluktutin ang batas para sa sarili nilang interes. So mga kamista, wag po ninyong pababayaan lumusot itong mga senatong na ito sa kanilang maling gawain dito sa impeachment trial. At meron pong mangyayari na mga mobilisasyon. Yung magmo-mobilize po para kalampagin ang itong Senate talaga sa June 9 to June 11. Magkakaroon po ng organized rally, prayer rally at pagmarcha papunta sa Senate para po kalampagin at ipamuka sa mga senador na ito na itama nila yung mga kanilang mga gawaing hindi maganda, yung mga kabuktutan nila dyan sa Senado. So, kung wala po kayong gagawin sa mga panahong iyon ng June 9 to 11, at gusto po ninyong ma-preserve ang ating saligang batas at manindigan bilang isang tunay na Pilipino nagmamalasakit sa bayan, sa kapwa, sa batas, may takot sa Diyos. Sumama po tayo. Wala pong masama doon. Hindi po tayo nag-oorganisa ng destabilisasyon. Ang ino-organize po natin is for peace, for the good of our country, for the good of the people, for the preservation of the law of the land. So kaya mga kamista, hanggang sa muli, pagpalain kayong lahat ng Panginoong Diyos, mabuhay tayong mga Pilipino na nagmamahal pa rin sa bayan, kayong mga DDS, sana magising kayo. Kasi bangungot na yung nangyayari sa inyo, ayaw nyo pa rin gumising. Talagang, ewan ko ba, sabi nga ni Butiki kayo raw mga sumasampalataya sa DDS, mga uneducated. Mahihina ko kote. Ang hirap nyo talagang paliwanagan. Okay mga kamista, hanggang dito na lamang. At mabuhay po kayong lahat. At pasensya na po kung medyo paisa-isa lang ang upload natin ngayon dahil napakahina ng signal ko ngayon. Hanggang sa muli, huwag po nating hayaang manaig ang mga kalokohan nitong mga senatong na ito. Mabuhay po kayong lahat. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. Peace be with us.